Pagpalang araw po, mga kapamuso. Yan. It's been a while po, simula po nung tumungtong ako dito sa stage para magbahagi ng salita ng Lord. Yun. Kung di po ako nagkakamali, parang yung huli ko po, Youth Sunday siya ng 2024. Yun. July ata siya kung di ako nagkakamali. Praise God po, no, kasi binigyan ulit ako ng pagkakataon ng Lord para magbahagi ng salita niya sa atin dito sa congregation. Yung before po ako mag-start po, no, mag-share lang po ako saglit ng kwento ko. Ako muna. Yan. Mag-share lang po ako saglit. Madalas naman po ginagawa ko to pag house church. Yan. Nagkakwento lang ako saglit ng onti sa akin. Nung bata po ako, mahilig po ako sa mga superheroes. Sino mahilig sa superheroes? Kahit nung mga bata po tayo, no, mahilig tayo sa superheroes. Galing na galing po ako sa kanila kasi yung mga superheroes, nililigtas nila yung mga tao, nililigtas yung buhay ng mga tao. Ganun po yung ginagawa nila. Kaya amazed na amazed po ako sa kanila. And gusto ko po maging superhero. Actually po, hanggang ngayon po, pagka may k-drama po tungkol sa superheroes, pinapanood ko pa rin sila. Amazed na amazed talaga ako sa superheroes. Pero po, merong isang superhero na talagang tumatatak sa akin yung isang linya, isang phrase. Kilala niyo po ba si Spider-Man? Sinong hindi? Parang wala namang hindi nakakilala kay Spider-Man. Si Spider-Man po, ang pinakang sikat na line niya, sino po nakakalam? Taas lang ng kamay. May mga nakakalam naman. Yung sikat pong title sikat na praise na sinasabi dun sa Spider-Man, kahit pa nung 2003 kay Uncle Ben, sabi doon, with great power comes with great responsibility. Ayun po, Yung mga superheroes, meron silang kapangyarihan, and dahil din may kapangyarihan sila, may responsibilidad silang iligtas yung mga tao. And same po sa atin bilang Kristiyano. Tayo po, bilang mga Kristiyano, bigyan tayo ng Lord ng Holy Spirit nung tinanggap natin siya, si Jesus Christ, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Niligtas niya tayo, bigyan niya tayo ng power, yung Holy Spirit. And nagkaroon din po tayo ng responsibilidad na hindi lang po natin angkinin yung pagligtas na meron tayo, kundi dapat abutin din natin yung iba po. Kaya po, i-discuss ko po sa inyo yung topic natin today. Ngayon po, February. So, February, alam naman natin ang topic tuwing February. Tungkol sa love. Pero hindi po pag-ibig yung topic natin. Tungkol po siya sa pagliligtas ng Lord at gagamitin din tayo para iligtas din ng iba. Ang title po natin, ito po. Bisahin po natin. 1, 2, 3. Niligtas para magligtas. Okay lang po ba? Anyanyahan ko po kayong lahat tumayo. Basahin lang po natin yung verses. Ang verse po natin from Jude, Book of Jude. Basahin po natin verses 21 to 23. Basa po 1, 2, 3. Habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Hawaan ninyo ang mga nag-aalang. Agawin niyo mga hatulan sa apoy, bagukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat, kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Tara po, let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon, Lord, na ibahagi ang salita. Didas po, Panginoon, na maintindihan po yung gusto niyo pong sabihin. Mula po, Lord, sa Book of Jude, Panginoon, tulungan niyo po kami. And praying, Lord, na yung marinig po namin, Lord, masabuhay din po namin, Panginoon. Muna ka sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, balik po tayo sa verse, Yan, balikan ko lang po itong verse na to. Sabi po dito, sa may Jude 1, verse 21, sabi po dito, yan, naka-highlight po. Yan, ay, hindi pala na laser. Naka-highlight po dito, nakalagay dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Yon. Tanong ko lang po, paano ba nating masasabing tayo ay nanatili sa pag-ibig ng Diyos? Pwede sa pamagitan ng devotion, amen, ng prayers, ng Bible reading, and even yung pagsunod lang natin sa Kanya, paggawa nating mabuti, yun, masabi na natili tayo sa pag-ibig ng Lord. Di ba nga sabi niya, John 14:15, if you love me, obey my commandments. Yun, sundin na natin si Lord. At mapakita natin na natili tayo sa love niya. Pangalawa dito, na naka-highlight is, naghihintay. Yan. Habang tayo naghihintay, ano bang dapat natin gawin? Pag tayo naghihintay.
Yan. Halimbawa na, pag naghihintay tayo ng minamahal natin. Yan. Diba, naghihintay tayo ng minamahal natin. Ano ba dapat natin gawin? Di ba dapat natin gawin natin yung sarili natin as very best. Yan. Sikapin natin yung sarili natin maging best para sa pagdating ng hinihintay natin. Di ba? Pag nagpa-pray tayo ng romantic life natin, ano ba dapat natin gawin? Hindi dapat ba pagka naghihintay tayo, mag-bar ako, magkapakalasing ako, doon ako maghanap ng babae. Hindi dapat ganun, di ba? Dapat gawin natin, sikapin natin yung sarili natin, mas maging best. Yun. Para sa pagdating ng hinihintay natin, all in na siya. Yun. Actually, yung Bible po, inihalan tulad yung church bilang bride ni Jesus Christ. Si Jesus Christ yung groom. And tayo, hinihintay natin si Jesus Christ na dumating. Siya yung groom na hinihintay natin. And bilang naghihintay, sikapin din natin, sinasabi ng Bible na sikapin natin, maging ready tayo, maging sapat tayo. Sabi pa rito, habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo, na magkakalob sa inyo ng, ano yung naka-highlight? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Itong buhay na walang hanggan na to, tayo dito sa church, tayo dito nakaupo ngayon, tiyak ako, tayo dito tumanggap na sa buhay na walang hanggan na to. Tama po ba? Amen? Parang konti. Amen po ba? Yun. Yamang tayo nakatanggap na ng buhay na walang hanggan, dapat ba angkinin lang natin to? Sarilihin lang ba natin to? Tama ba yan? Hindi po, Mas maganda po na yung buhay na walang hanggan na natanggap natin is umabot pa sa iba. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng outreach. And sinow po dito yung illustration ng picture. Yung bubuhos yung parang tubig, pag-ibig ng Lord sa atin, bubuhos. And naabot din yung mga nasa baba natin. Ganun po, yung gusto ng Lord sa atin. Yung buhay na walang hanggan na natanggap natin, nawa, umabot din yun sa mga nakapaligid sa atin. Yung love niya, maabot din sa iba. Maabot din natin yung mga wala pang relasyon sa Lord. Yun. Pero paano ba natin yun makakamit? Paano ba natin magagawa na mapaabot yung buhay na walang hanggan sa ibang tao? Dito po papasok yung nating point. Basahin po natin. 1, 2, 3. Ay, wala. Wait, mali. Verse pa pala yan. Ito. Ay, wala. Ito, 1, 2, 3, basa. Magkaroon ng awa sa mga nangangailangan ng kalinawan tungkol sa kaligtasan. Yung magkaroon daw tayo ng awa sa mga nangangailangan ng karunungan. Kasi tayo may mga alam na tayo eh. Nabasa natin Bible, may idea tayo sa salvation, pero marami pang hindi. Yun ang katotohanan. And yun ang gusto ng Lord sa atin, magkaroon tayo ng awa sa kanila. Basahin ko lang yung verse. Sabi dito, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Dito sa verse na to, share ko lang yung context. Kaya nakalagay dito, kaawaan niyo yung mga nag-aalinlangan. So context kasi nito sa Jude, siguro sa mga verse, sa mga nasa taas pang verse, sinabi doon na yung churches daw, ang sinusulatan kasi ni Jude dito yung church, yung sinuunang church. Sinasabi dito, yung sinuunang church daw, pinasok daw to ng mga fake Christians. Yung mga nagtuturo ng mali, hindi talaga naniniwala sa Lord. Ganun. Ito, basahin ko. May verse pala ako rito. Sabi dito, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Dito po, dito sa may pangalawa, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan ng katuwiran ang kanilang kahalayan. Kung i-contrast ko po siya ngayon, dito sa panahon natin na to, kung i-contrast natin siya, ang nangyari po, yung panahon natin, yung nangyari sa system, yung system ng mundo natin, parang pagulo ng pagulo. Ang gulo na talaga ng mundo. Isipin nyo, ngayon, parang normal na ang kasalanan. Kada pupunta tayo sa labas, andun ang kasalanan. Actually, sa work, siguro makaka-relate sa akin yung mga naging working. Siguro kahit yung mga estudyante rin, makaka-relate sa akin. Sa work kasi, madalas pagtawanan nila ako.
Kasi niyaya nila ako inuman, labas daw kami, ganun. Pero ayoko sumama. Siya sagot, boring, ganun lagi tawag nila sa akin. And dahil nga po yun sa normal na sa mundo natin, yung kasalanan. Normal yung magpakalasing, normal mang babae, normal kung ano-ano. And even sa gender po, no, sorry sa sa matatamaan. Pero ngayon po, no, pagka hindi ka po sumang-ayon sa homosexuality, parang malilipot ka po sa mundo, mabash ka pa. Kung sa totoo lang. Ganun po ang nangyayari. So, ano po bang dapat natin gawin? Dapat po ba na layuan lang natin sila, mandiri tayo sa kanila? Ganun po ba dapat natin gawin? Hindi po, di ba? Ang dapat po natin gawin, unang-una, the 1, 2, 3, ipanalangin po natin na magkaroon tayo ng awa sa kanila. Yan po, no? Ipanalangin po natin, yung tinutukoy po dito na awa, no, sa English yung sa burden po. Magkaroon po tayo ng burden sa kanila. Kasi po sila, hindi po nila alam yung nangyayari. Hindi nila alam yung katotohanan. Tayo alam natin yun. Kaya dapat magkaroon tayo ng awa sa kanila. Kasi anong nangyayari po na madalas, tayong mga Kristiyano, dahil Kristiyano tayo, may alam tayo, mas mataas ang tendency na mas mataas yung pride natin. Yan. Amen po ba? Mas mataas po yung pride natin kasi may alam ako, ito yung katotohanan. Ikaw wala ka namang alam eh. Puro ganun po yung pumapasok sa atin. Ano? And yun po yung nagiging mahirap, nagiging hamon po sa atin bilang Kristiyano. And gusto po ng Lord na ipanalangin po natin na magkaroon din tayo ng awa sa mga kasama natin, sa mga kapamilya natin, sa mga klase natin, sa churchmate natin, ka-workmate natin, or even sa pamilya natin. Na magkaroon tayo ng awa, lalo na kung sila pa po, hindi pa nakakilala sa Lord. Yun. Panalangin po natin yun, na ipanalangin po natin na hayaan lang natin, hindi na po natin sila hayaan na mawala lang kung saan-saan. Yun, ipanalangin po natin yun. And pangalawa po, application. Ay, ito po. 1, 2, 3. Yun, ihanda po natin yung sarili natin sa pagkapagamit sa Lord. Yun. Okay po na ipanalangin po natin na magkaroon tayo ng awa sa kanila. And mas maganda rin po na ihanda rin po natin yung sarili natin. Sikat po tong verse na i-show ko po. Okay lang po pabasa po ng lahat. 1, 2, 3. Ito po, sikat po tong verses na to, ano? Panalangin daw po natin na magkaroon ng mag-aani. Lalo na po sa mga pamilya natin. Yun, actually, mabigat po sa akin yung verse na to, ano? Kasi nung 2022 ata yun or 21, yun, naging mabigat sa akin yung verses na to. Kasi nung that time, magkaaway kami ni MJ, ng kapatid ko. Tapos, napanaginipan ko pa, na naginip ako nun, sa panaginip ko, si MJ, sumama siya dun sa second coming, yung context ng panaginip ko. Tapos, si MJ, sumama siya dun sa kay Satan. Yun po. Yun. Iyak ako noon kasi mag-away pa kami. Tapos, pinag-pray ko siya. Tapos, sinare ko pa yung Ate Jehan, ano pong gagawin ko rito? Natatakot ako sa panaginip ko. Tapos, pag-pray ko lang daw, ilians ko sa MJ. And, doon po ako nagka-burden na ipanalangin na magpadala si Lord na mag-aani sa family ko. Kasi, that time, ako pa lang mag-isa eh. Yun. Yun. Kaya pinag-pray ko po na magpadala si Lord na mag-aani sa pamilya ko. Pero, sa kasalukuyan po, habang nagpapatuloy po yung mga panahon na yon, nagkaroon po ng burden sa akin na magpagamit din ako. Baka ako yung sagot sa panalangin ko rin. Yun. Madalas po na itong prayer na to, pwede pong, pinag-pray po natin to lagi, pero po, maaring tayo din pala yung answered prayer sa prayer natin na to. Yun. Maari po, tayo po pala yung sagot para maabot din yung kaklase natin, kaibigan natin, kapamilya natin. Yun. Kung magkapagamit lang po tayo. Kaya dapat po, kaya nga po, ihanda po natin yung sarili natin sa pagkapagamit ng Lord sa atin. And dito na po papasok yung second point po natin. Ito pong pangalawa. Basahin po natin 1, 2, 3. Yun. Bakit nga po ba natin kailangan i-share yung gospel? Ano? Yun, ibahagi po natin yung ebanghelyo ng kaligtasan sa mga napapahamak dahil sa kawalan ng relasyon sa Diyos. Yun, hindi na po tayo makontento ngayon sa
Magka-pray na lang. Magka-pray tayo ng magkapadala si Lord. Okay lang naman yun kung hindi pa talaga natin kaya. Pero, ihanda po natin yung sarili natin. Dahil po, maaari nga po, tayo po yung answered prayer. Sa prayer din po natin. Yun po, kapit po kayo na may papanood lang po akong video. Sagit lang naman to, pero mabigat lang po talaga. Yan. Ito pong title po nito, A Letter from Hell. Yan. Siguro po napanood na po ito ng iba, pero mabigat po talaga siya. Gusto pong mapanood nyo muna, mapanood ulit natin. Yan. Okay na po pa-play. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it, though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to
Sa mga ending po nun, may reason din po si Sak. Sinasabi po ni Sak, busy po ako sa school works, busy ako sa ganito ganyan, kaya hindi ko ma-share sa yung gospel. Yun yung sagot niya kay Josh. Kaso po nakakalungkot, si Josh, namatay siya. Namatay siyang hindi nakakilala sa Panginoon. And nakakalungkot po, actually itong video po na yun, pinanood po natin, fiction lang naman siya, yung A Letter from Hell. Fiction lang naman siya, hindi talaga siya totoong nangyari or what. Gawa-gawa lang siya, pero nakakalungkot at nakakatakot kung sakali yung kaibigan natin, yung kaklase natin, yung ka-workmate natin, or even yung kapamilya natin, yung susulat na ng ganito sa atin. Nakakatakot po, nakakalungkot. Kasi po ang hirap pagka hayaan lang po natin yung mga mahal natin sa buhay. Mawawala sila, mamamatay sila nang hindi man na nakakilala sa Panginoon. And yun po yung hamon sa atin na magkaroon tayo ng bold. Maging matapang tayo na i-share yung gospel. Kaya maging larawan man lang sana ng gospel para sa kanila. Share ko lang po yung verse. Sabi po rito, Jude 1:23, agawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo ang kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Yan, before po ako magpatuloy, may kukwento lang ako. Illustration lang ulit. Kukwento ko lang po yung Spider-Man ulit. Yan. Dahil nga po, isa rin sa paborito ko si Spider-Man. Share ko lang ulit siya ngayon. Sa Spider-Man po, Spider-Man yung season 1 talaga. No 2000, season 2 na ata yun. Basta yung karaban ni... Yung bida ron, ang gumanap ng Spider-Man si Tobey Maguire. Tapos ang kalaban niya dito, si Green Goblin. Yan, napalad niyo na ba yan? Yan. Ang kalaban dito si Green Goblin. Ang yari, itong scene na to, si Green Goblin, nasa tuktok sila. Tapos hawak sa kanan ni Green Goblin si Mary Jane. Tapos sa kaliwa naman, may hawak siya mga bata. Parang, school bus ata yun. School bus, hawak ni Green Goblin. Tapos, ang ginawa niya, sabay niyang binitawan. Yan. Ang ginawa po ni Spider-Man, tumalon siya. Nagkapatawa lang ako. Mabigat kasi yung video kanina. Yan. Ang nangyari po, tinalon niya. Pagtalon niya, sinalon niya si Mary Jane. Tapos, pumunta siya dun sa mga bata. Kinuha niya parehas. Niligtas niya. Inagaw niya yung si Mary Jane, pati yung mga bata. Doon sa malapit nang mangyari sa kanila. Kamatayan. Kasi napakataas na building nun. Nilaglag sila ni Green Goblin. Pero inagaw ni Spider-Man yun sa mangyayari sa kanila. And ganun din po, yun po yung nais dito. Sinasabi dito, na agawin daw po natin yung mga tao, yung mga hindi pa nakakilala sa Lord, agawin natin sila sa kung anong dapat mangyari sa kanila. Yan. Context lang po nito, context lang ulit. Share ko lang po yung context itong verse na to. Di pa po ang nangyari, nakapasok na po yung mga fake Christians, yung mga nagbabaluktot ng katotohanan. Kaya po ang nangyari, may mga tao na po sa churches na yon na nawala na rin, nawala na yung tiwala na sa Lord. Talaga nag-iba, nabaluktot din yung paniniwala nila. And kung i-contrast natin siya sa panahon natin ngayon sa mundo natin, napakadumi na talaga. Yung lies ni Satan, yung namamutawi na sa mundo natin. Yun yung katotohanan. Yung lies ni Satan, yung talagang sinusunod na ng mundo natin. Kanina nga share natin, normal na talaga yung pagkakasala. And marami na rin po sa mga Kristiyano ang nawawala rin. Kahit Kristiyano, nawawala na rin. And marami po sa labas ng churches natin ang hindi pa po nakakilala sa Lord. Naniniwala sila sa kakayahan lang nila. Hindi pa po sila naniniwala sa Lord. Kasi hindi pa po nila alam yung katotohanan. Kaya po, hinahamon po tayo ng Lord na magpagamit po tayo. Balikan po natin yung point natin. Ibahagi po natin ang kaligtasan ng napapahamak dahil sa kawalan ng relasyon sa Lord. Yun. Ibahagi po natin yung nalalaman po natin. To apply po itong verse na to, ito po yung una natin gawin. 1, 2, 3. Yun. Huwag po tayo makontento na naligtas tayo. Yun. Huwag po tayo makontento na tinanggap na po natin yung buhay na walang hanggan.
magkaroon din po sana tayo ng tapang na ibahagi din yung salitang narinig natin. Yung kwento lang po ako, no? Kasi siguro narinig na to ng marami, paulit-ulit na nga sa youth. Yun. Ako po, no, inabot lang po ako ng isa po nating kapatid. Yan, hindi pala sila isa, dalawa pala sila. Yan, inabot po ako ni Patrick Adasio pati ni Danica Barquilla. Sila po yung kaklase ko noon, nung senior high kami. Actually, nung time na yon, nung in-invite nila ako sa TJF, sa Bible study ng mga kabataan, hindi po ako ma-attend kasi ang reason ko, ang date po kasi ng TJF, Friday. Friday yung TJF. And yung Friday din na yon, kada Friday po kasi, inuman session namin yan ng mga barkada ko. Kaya hindi ako sumasama. Tapos ang reason ko po rin po, anong gagawin ko yun? Baka masunog lang ako dyan. Yan. Pero po sila, Patrick and si Barquilla po, si Danica, nagkaroon po silang tapang. Na-share po yung buhay nila and yung ibanghelyo sa akin. Pinilit po nila ako sumama sa church. Sa ganito. Ginamit po nila yung crush ko. Nililigawan ko that time. Para lang talagang mahikayat ako. And praise God po kasi nagpagamit sila sa Lord. And same lang po, no, kung babalikan po natin yung church mismo, yung mismong founder po ng church, si Pastor Joe. Si Pastor Joe, may umabot lang din naman sa kanya. Actually, sa mga kwento nga po, no, si Pastor Joe, talagang matalino siya. Parang mataas yung pride niya kasi matalino siya. Pero may isang nag-humble down sa kanya. May nagpagamit, ni-humble down si Pastor Joe para i-share yung gospel sa kanya. And yun yung nagpaliwanag ng mundo ni Pastor Joe. And yun din naging daan upang tayo dito bunga din tayo ni Pastor Joe, hindi ba? Tayo dito naging bunga tayo ni Pastor Joe. And tayo din, inahamon, na maging instrumento din tayo ng Lord para abutin din ang iba. Ngayon po, no, sino po nakakaalam po nung Great Commission? Matthew 28 verse 19 to 20. Sa Great Commission po, no, sinasabi po ron na go forth and make disciple of all nations. Sinasabi po ron, ang inuutusan po pala doon, hindi lang yung mga disciples. Sinasabi po ron, lahat po ng mga Kristiyano, inuutusan na gawing mga disipulo ni Kristo ang lahat ng tao sa buong sulok ng daigdig. Yun po yung inuutos sa atin ng Lord. Actually, mahilig po ako makinig sa podcast po, no? Pero mas madalas po sa Papadudot. Mahilig po ako makinig ng mga love stories eh. Pero po, one time po, nung 2023, nakapakinig po ako ng isang podcast from isang Christian podcast. Tapos sinasabi po ron, ang bigat po kagad nung napakinggan ko. Parang ang title nun, tungkol sa calling. Yan. Tungkol sa calling yung topic ng podcast. And na-amaze po ako, no? Kasi bilanggit po ron, sinabi niya po ron, ang pinakaunang calling daw po ng isang Kristiyano ay makibahagi sa Great Commission. Ang ibahagi ang salita ng Lord. Kung hindi po natin kaya na tayo mismo yung mag-share ng gospel, maaari po na mag-invite tayo, maging isa mismo tayo sa gospel mismo. Dalhin natin. And sa pagpapatuloy po natin, ma-apply din po natin to sa ating church. Dahil sa pangalawa po, nais po ng Lord na makaisa tayo sa gawain patungkol sa evangelism. Yan. This year po, no, ang title, ang team nga po ng church natin is Ambassador for Christ. Yan. Ambassador for Christ. And ngayon pong taon, may goal po ang team natin. Madalas binabanggit to sa D-class natin. Ang goal po natin, nawa ang bawat kapamuso makapag-share ng gospel. Yun po yung goal natin, ano? Na hindi lang po tayo manatili lang na nakinig lang sa church, pupunta lang ng church, magsisimba, magpag-care plug session, pupunta sa TGI, pupunta sa mga care plug natin. Hindi lang po yun yung goal natin. Ang goal po natin, maging isa po tayo nagagamitin ng Lord, magiging instrumento po tayo nagagamitin ng Lord para yung salita niya maabot din ng iba. Yun po yung goal natin this year. And praise God po kasi actually nagpapasalamat po tayo sa Lord, ano, kasi talagang nakikita po natin yung katapangan ng kapamuso. Yun. Mula pa last year, tuwa nga po si Pastor Nald eh. Kasi last year po, no, nagkaroon tayo sa plaza, mamimigay lang dapat ng leaflets. Pero nagulat din si Pastor Nald kasi nag-share yung mga kapamuso natin ng gospel. Yun po. Nakaka-amaze po, no, kasi yung church po natin,
lumalabas na talaga sa kung para saan talaga tayo. And tayo ay para sa pag-ibanghelyo talaga. Ang church po natin ay para sa abutin yung tao sa labas. Before po tayo magtapos, may illustrate lang po ako isang tao. Ay, hindi ko pala nasama. Itong tao na to, kilala naman natin itong lahat, si Paul. Si Saint Paul, si Saul, nung simula pa lang. Si Paul po, isa siyang tao na sinasabi niya, siya daw yung pinakamakasalanan sa lahat. Yun yung dinedeclare niya, siya yung pinakamakasalanan sa lahat ng makasalanan. Kasi si Paul po, siya po yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano nung unang panahon. Pinapatay niya po yung mga Kristiyano, yung mga leader. Kahit nga po, yung isang magaling na Kristiyano, si Esteban, si Paul pa po yung pumatay doon. Nagpapatay doon kay Esteban. And talagang masasabi talaga ni Paul na talagang makasalanan siya. Siya yung pinakamakasalanan. Pero po, ang magaling sa Panginoon, hindi niya hinahayaan na manatili tayo dun sa kasalanan natin. Yan. Ginamit niya po si Paul, binulag niya si Paul at ginising niya si Paul para magkaroon siya ng bagong purpose. And yung purpose na yon ay bahagi ang Ebanghelyo. Yan. Si Paul po ngayon, makita natin sa Bible, almost ng New Testament, sulat na ni Paul, yung mga epistles niya. Epistles. Yan. Siya po sumulat nun and talaga makita natin, una nagdududa pa nga yung mga Kristiyano kay Paul. Pero sa mga susunod na taon din, nagtiwalan sila. At nakita nila yung bunga ng pag-ibig ng Lord kay Paul. And si Paul na rin yung umabot sa iba. Yun po, nahamon po sa atin na wag na lang po tayo manatiling tayo kung anong meron tayo. Wag na po tayo manatili sa comfort zone natin. Lumabas na po tayo. Hinahamon tayo ng Lord na ibahagi na rin bilang tayong mga naligtas ay magligtas din ng iba. For conclusion po, yan. Okay na po ba tumayo po tayong lahat para pagbabasa po ng conclusion? Yan. Basahin na po natin to. 1, 2, 3. Yun po, tayo po bilang po mga naligtas ng Panginoon, hinahamon po tayo ng Panginoon na umabot din sa iba. Yung kaligtasan na tanggap natin, ibahagi din po natin sa mga nasa paligid natin. Before po tayo mag-close sa ating closing prayer, okay lang po ba? Mag-isip po kayo ng 3 tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Sa mga kakilala niya po, kapamilya, kaklase, kaibigan, ka-workmate, ka-churchmate, okay lang po ba mag-isip po kayo ng 3 tao? Pagka nakaisip na po kayo, okay lang po ba taas niyo yung kamay niyo, kahit ganito lang? Yan. Pag nakaisip na po kayo ng 3 tao, sige po, pag-pray po natin yung mga naisip po natin. Sige po. Pag nakaisip na po kayo, taas niyo lang po yung kamay niyo. Nakaisip na po kayo ng 3 tao. Yun. Majority naman po may naisip na pong mga tao. Ngayon po, mag-pray lang po tayo. Mag-moderate lang po ako ng panalangin. Tapos, gusto ko po, ipag-pray niyo po yung 3 tao na to. Na sila rin po ay makilala sa Panginoon. At tanggapin din nila yung pagliligtas niya. Na natanggap din natin. Ipag-pray din natin yung sarili natin na tayo din maging halimbawa para sa kanila. I-moderate ko lang, i-close ko na rin. Then, so on. Tara, let us pray. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa message mo sa amin, Panginoon. And bilang application po nito, Panginoon, ipapanalangin po namin, Lord, yung 3 tao, Lord, na ito, na nasa paligid po namin, Panginoon, na alam po ninyo, Lord, na hindi pa po nakakilala talaga sa inyo, wala pang relasyon. Pero po, Lord, na palataya kami, Lord, naabutin mo sila, Panginoon, Lord, Kilama. At sa specific pong panalangin, Lord, pakinggan niyo po, Lord, yung pagsamo po namin, Panginoon.
Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pakinig, Lord, ng aming panalangin. Bilang, Lord, mga niligtas mo, Lord, tumanggap, Lord, ng buhay na walang hanggan. Praying, Lord God, na nawa po, Panginoon, maging instrumento rin mo po kami, Panginoon, para magkaroon, Lord, ng awa sa kanila. At maging instrumento rin mo po kami, Panginoon, na ibahagi pa po, Lord, yung salita mo, Lord, sa mga nasa paligid po namin. Pati ko kumilos sa bawat isa, Lord. And Lord, nananampalataya kami, Lord, nananalig kami, Lord, na you are a mighty to save po, Panginoon, Lord, naman. Niligtas nyo kami, Lord, kaya nananampalataya kami, Lord, na ililigtas nyo rin, Lord, yun ang sa paligid po namin. Kaya, Lord, pati kami mananampalataya sa iyo, lead nyo po, Lord, ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Sabi kanina, ang topic natin ay patungkol sa kaligtasan. Sabi hindi daw, sa umpisa, ay hindi daw tungkol sa pag-ibig. Pero linawin lang natin, ang kaligtasan po, nabigay po ng Diyos, resulta po yan ng pag-ibig niya. Ang lahat po tayo ay minahal ng Lord at hanggang ngayon ay minamahal ng Panginoon. At ang hamon sa atin, na iparamdam din natin sa ating kapwa yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. So nakita natin kanina yung mensahe, yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. So ngayon, I just want to make a challenge. Because I don't want to assume na all of us here ay meron na talagang relationship kay Jesus Christ. So ako ay nananawagan ngayon, kung meron man isa sa atin dito na hindi pa dumating sa punto ng buhay niya, na isinuko niya na ang kanyang buhay sa Panginoon, we will pray for you. I will pray for you. I invite everyone na tayo muna ay mag-focus o pumikit tayo. Kung meron man dito sa hanay natin ngayon, hindi pa dumating sa punto ng buhay niya na isinuko niya ang buhay niya sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat yon ang susi ng kaligtasan. Minsan we are bashed, minsan nahahatulan kami na judgmental because we are telling the truth. The truth is God loves you. The truth is, God wants to save you. The truth is, we are just instrument. We are just speakers, representative of Christ. At wala kaming choice kundi sumunod sapagkat kami ay nagmamahal sa Panginoon, sapagkat kami ay minamahal namin kayo. Wala kaming maipagmamalaki. Totoo yun. Makasalanan din ako. Pangit din ang nakaraan ko. Bawat isa rito ay hindi ito grupo ng mga perpektong tao. Ito ay church na punong-puno ng makasalanang tao, na punong-puno ng ang daming atraso sa Diyos, pero lahat ay pinatawad. At ang susi, walang iba ang Panginoong Hesus. Kaya kung meron man dito na nais tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, just raise your hand and I will pray for you. Baka meron dito na hindi pa nakakaranas ng pagliligtas ng Panginoong Diyos. Na ikaw ay nanalangin, meron nagbahagi sa iyo ng ebanghelyo. Kung meron man dito, o maaring ikaw ay nahihiya na magtaas ng kamay, just approach me later and I will share the gospel. Kasi ito, wala naman to sa plano. I just feel na meron sa atin dito, ay just pinaparamdam ng Holy Spirit, merong nangangailangan sa atin ng kaligtasan. I just wanna pray for you. Kung sino man yung ini-impress ng Panginoon sa akin, Lord, I pray to this man, Lord God. I pray to touch his heart right now. Open his mind right now, Lord God. And I pray that the salvation, that gift of salvation, that he will receive. And the promise, Lord, that the gift of salvation will be received through faith in you. So I pray, Lord God, that he will truly understand this gift from you. The gift of salvation, the gift of love, the unconditional love, Lord God. Panginoon, I pray to save this man, Lord God, in the name of the Lord Jesus Christ. At ngayon, ang hamon sa amin, Lord, na bawat isa sa amin ay magamit din, Panginoon. Lord, kaya magkaroon kami ng awa, burden, Panginoon Diyos. Na bawat isa sa amin ay maging instrumento upang iligtas mo rin ang aming mga kapamilya, ang aming mga kapatid, aming mga kaibigan, aming mga kaklase, aming mga katrabaho, aming mga kapitbahay, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay iniligtas mo para magligtas din.
Salamat po, God. In Jesus' name, Amen.